Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po tayo sa Salitang Lang, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay araw ng Biyernes Santo. At ang ating pagninilay ay nakatuon sa pagpapakasakit, pagkapapo sa krus, at pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Meron pong dalawang mahalagang tanda na dapat nating pagnilayan sa araw na ito. Ang una ay ang tanda ng krus. Ang krus ay simbolo ng kahindik-hindik na parusa na kung saan dito pinapako ang mga kriminal at pinababayaan hanggang sa sila ay mamatay. Kaya ang krus ay nakakatakot. At ayaw natin sa krus. Sapagkat ito ay tanda ng karumaldumal na parusa sa mga kriminal. Subalit ang krus ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Kung iugnay natin ito sa Diyos at sa ating pananampalataya, ang krus ay nangangahulugan ng pagliligtas. Masakit, subalit punong-puno ng pagmamahal. Masakit sapagkat nangangahulugan ang krus ng pag-aalay ng buhay. Subalit, nagdudulot din ito ng buhay na walang hanggan. Kaya ang krus ay naging tanda ng pagsasakripisyo. Pagsasakripisyo ng Diyos para sa atin. Ang ikalawang tanda ay si Kristo. Si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. Si Jesus ay naging tanda ng pagmamahal ng Diyos sapagkat handang ibigay lahat ng Diyos. Ultimo, ang kanyang bugtong na anak, alang-alang sa kanyang pagmamahal sa tao. Kaya si Jesus ay naging tanda ng pagmamahal ng Diyos. Itong dalawang tandang ito, ang krus at si Kristo, ay pinagsama. At nagkaroon ito ng malalim na kahulugan. Si Jesus na nakabayubay sa krus ay naging tanda ng hindi lamang pagpapakasakit, hindi lamang pagsasakripisyo, hindi lamang pag-aalay ng buhay. Subalit kapag pinagsama ang krus at si Jesus, ito ay nagiging tanda ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. At ito ang ginamit ng Diyos upang iparamdam sa atin ang kanyang walang humpay na pagmamahal. Ang pagmamahal na hindi natin kayang sukatin. Sa araw na ito ng Biyernes Santo, habang ating pinagninilayan ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo, habang siya ay nakabayubay sa krus, at nung siya ay nalagutan ng hininga, naway ating maramdaman ang pagmamahal ng Diyos. At ang hamon sa ating nasuklian ang pagmamahal na iyon sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Kaya ang araw na ito, habang nakatuon ang ating pansin kay Jesus na nakabayubay sa krus, lalong dapat tayong nananalangin. Ilalapit natin ang ating sarili sa Diyos. O nga, at ang krus at si Jesus ay nangangahulugan ng sakripisyo. Ito'y nangangahulugan din ng pagmamahal. Kaya sa mga araw na ito, sinisikap natin maipadama ang ating pagmamahal sa Diyos sa magitan ng pagmamahal natin
sa ating kapwa. Hindi lamang pananalangin ang ating pagsisikapan, kung hindi ang ating ding pagsasakripisyo. Hindi lamang para sa Diyos, kung hindi ganun din para sa ating mga mahal sa buhay. Sapagkat ang pagsasakripisyo, katulad ng sakripisyo ni Jesus sa krus, ay nangangahulugan ng pagmamahal. Iyon ang pinakamabisang paraan na maipapadama natin ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating mga mahal sa buhay. Kapag ganda tayong ialay ang lahat para sa kanila. At huwag natin kalilimutan na ang araw na ito ng Biyernes Santo ay araw ng pananalangin at pagsasakripisyo bilang tanda ng ating pagmamahal sa Diyos